Bakit tayo magkabalik na sa kabanyaga? May tanging tayo po dito. Ipaglaban natin ang konstitusyon natin. Galit po ako eh. Galit ako sa ginawa. Bali, hindi yung naging tama. Proseso dapat. May proseso. Dahil naging pangulo natin sila. Anong klaseng Pilipino? Anong klaseng Pilipinas meron tayo? Bakit tayo magpapaalipin sa mga banyaga? Yung droga, ginawa yan ng mga walang kwentang tao. Good morning Kong, Jimski from BMC Vloggers. Ay actually Kong, yung tanong ko is generalize po to eh. Ano po ang pinakamabigat na hinaing ng taga-Antipolo at nag-udyok sa'yo na tumakbo? Yan lang po. Salamat, Ka James Key. Pangalan pa lang, imported na. Ano Gujok? Ako bilang mamamayan ng Antipolo, bilang ako na concerned citizen, isang taxpayer na matagal nang naninirahan sa lungsod ng Antipolo, nakita ko ang tunay na kalagayan. Way back 1998 nung kami ay nakarating dito sa Antipolo. Hindi na ako kundi ako po ay naging dayo dito. 1998, ako po ay dumating sa Antipolo. Dito po kami nagsimula, aking mga anak, dito na lumaki, at kami ng pamilya, dito na po namin itinaguyod ang aming pamilya, ang aking pamilya. Yung tagal pong yun, wala pang traffic. Ano po, kukunti rin ang tricycle, dahil kukunti pa ang tao. Kukunti na rin ang sasakyan. Ano po. Pero ngayon, na higit 1 milyong populasyon ng Antipolo, hindi nanganganak ang kalsada, nanganganak ang mga bihikulo o mga sasakyan dito. Una nating gawan ng plano, at isa din yun sa mga concern ko, yung sabi mo, Gujok, gusto natin ng kaisan. Gusto natin masolusyonan ang matinding trapiko sa lungsod ng Antipolo. Kukunti na ang gustong mag-invest dito dahil sa tindi ng traffic, ang daming nawawala, ang laki ng nawawala sa mga mamamayan. Una, oras. Hindi magiging productive ang mga Antipoleños kung matindi ang trapiko. Pangalawa, na nagudyok sa akin, ospital. Dami-daming Antipoleños pumipila sa iba-ibang lugar para magpa-hospital. Nandiyan ang East Avenue Medical Center, ang Quirino Memorial Medical Center, ang Amang Rodriguez sa Marikina, ang Rizal Medical Center sa Pasig. Lahat po yan ay mga lungsod na kung saan nandiyan yung mga DOH, Government Hospital. Ulitin ko, 1 milyong taong mahigit ang Antipolo, hindi pa kasama ang lalawigan ng Rizal. Anong gagawin natin sa gantong karami na mamamayan kung magkaroon ng epidemya? Walang malaking government hospital. Nakikigamit kami. Pumipila na matagal, nagpapalaboratorio, pagkatapos pagpapalaboratory, nakita ang kanyang sakit, hindi naman pala kaya. So kailangan send out. Ano po yung send out? Dalhin sa ibang lugar na malalaking hospital na kung saan may espesyalista. Alam niyo po, sa larangan ng kalusugan, dapat ang bawat mga ospital mayroong mga espesyalista. Para tayo ay hindi na dumayo pa doon sa ibang mga karatig na bayan para magpa-hospital. Isa po yan sa aking naging dahilan. Nakita ko na poor ang serbisyo ng para sa kalusugan sa lungsod ng Antipolo. Pangatlo na aking anuhan ay ito pong tinatawag ng trabaho. Alam niyo po, ang mga taga-Antipolo, real talk, kami po ay mga nagbo-boarding house lang dito. Ano yung ibig ko sabihin? Naninirahan kami dito, pero ang trabaho namin nasa ibang lugar. Hinahakot namin ang oportunidad sa ibang lugar para dalhin dito sa Antipolo. Ano yun? Kami mga manggagawa. Doon kami nagtatrabaho, gigising kami ng maagang-maaga,
darating kami gabi-gabi na. Sabi ko, ito na ba ang aming Luzon? Napakasakit para sa akin bilang isang taxpayer, bilang isang mamamayan ng Antipolo, na ito na lang lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay namin dito. Ano po, ay hindi po nagiging sapat yung aming trabaho. Ramihan ang trabaho. Dapat marami mag-invest Antipolo, tumaas at magkaroon ng ang lumaki ang turismo upang magkaroon ng maraming trabaho sa Antipolo. We invite all investor to invest Antipolo. Bakit? Advantage po ang Antipolo sa lahat po ng lungsod sa NCR. Napakataas po ng Antipolo, ang ganda po ng klima ng Antipolo. Mababait po ang mga Antipolay niyan. Masasayahin po kami rito. Matitiisin pa dahil kahit traffic, nakangiti pa. Kaya I'm sure, kapag kayo ay nag-invest sa Antipolo, yung inyong pag-invest dito, siguradong sigurado, kayo ay masisiyahan, kayo ay magagalak, dahil very peaceful ang Luzon ng Antipolo. Wala sa lahat, sir, pwede po malaman kung may partido po kayong dinadala dito. Ngayon po ay, ang totoo po, wala po akong konan na isabit sa Comelec. Kasi po, ay na-late na po ako na magkaroon ng BMS sa partido ng PDP Laban. Pero yung nakaraan po na ako'y tumakbo, ay ako po ay PDP Laban. Bakit ngayon po dahil sa slim na ang oras, ako po ay naging independent ang aking pagtakbo bilang kongresista sa Ikalawang Distrito ng Antipolo. Nagiging problema, tutulugan mo sako. Maglalagay ka ng karton dyan para lamang dyan matulog yung ating mga kababayan na lumikas. Dapat hindi ganon. Ang mga taxpayer dapat bini-VIP yan. Lalo na kung yung nakaraang administrasyon, like Tatay Digong, si Tatay Digong, number one niyang advocacy ay ang drug or noir. Yung mga adik laganap, kumbaga, dumadami ang krimen sa Antipolo. So, ano po ang pwedeng maipangako niyo po kung papalarin po kayo? Ano po ang pwedeng solusyon natin sa ganong problema? Ang mga adik or may plano po ba kayo na maparehab? Kasi mga adik na nung panahon ni Tatay Digong ay medyo nawala na po yon. Ngayon, alam naman ng balitang-balita na hindi na halos ligtas ang Antipolo kasi nagbalikan na naman ang mga adik. Salamat po sa tanong. Alam niyo po, ang drugs ay matinding problema. Una-una, sa pamilya. Kapag may drug addict sa pamilya, hindi ka magiging peaceful. Una-una, sisirain yan ang ating katawan, ang ating sarili. Pangarap, emotion, at ano pa, kalusugan. So, pagdating po sa laban kontra droga, kasama po ako dyan. Lalalaban. Yes. Pero meron po tayong tinatawag na unang dapat solusyon. Save the user. Dahil sila ay mamamayan, sila ay tao na lapalayo lamang, naligaw lang ng landas, kaya nila nagagawa ito. Maaaring may problema, personal, sa pamilya, sa pag-ibig, o ano-ano pa ang naging problema, kaya naging dahilan, naging drug addict. Kailangan, bago natin ito iparihab, o bago natin ito, kailangan malaman muna natin kung ano ang pinanggalingan at naging dahilan ng bakit siya naging addict. Kung kailangan na sila ay ipatawag, una-una ng barangay, pangalawa, ay kailangan na ang mga pulis ay mayroong mga list ng mga drug addict. Hindi naman bakit masama ba maging drug addict? Hindi yan masama ang maging drug addict.
Ang masama dito yung ginagawa ng adik. Di ba? Sabi ko, mas magandang maging love addict ka na lang. Naman. Dahil Ayos, ayos. Yung droga, yung droga, ginawa yan ng mga walang kwentang tao. Ginawa yan ng mga taong gusto wasakin ang kapwa-tao. Correct. Ang mas gusto nating tutukan dito at dapat labanan ay ang mga pusher at drug lord na gumagawa at nagsisiwalat, bibigay ng matinding kawalangyaan at nagbebenta sa mga drug addict. Ipahuli natin yan. Yan. Dapat sila ay makulong. Dapat sila ay managot dahil siguro hindi nila naintindihan at talagang dulot ng droga sa buhay ng tao. Yes, tatak Duterte. Ano po ba tama sa'yo ng rehabilitation? Isa po yan ay rehabilitation. Siyempre, kapag ka na-find out mo na ang ating mga kababayan ay nalulong sa masamang gamot, kailangan i-rehab yan. Prevention is better than cure. Paano yung palakasan system paano sa inyong panahon? Ano yung magiging plataforma nyo sa palakasan system? Kasi usang-uso yan eh. Kaya maraming umahangal na hindi nabibigyan ng babae dahil karamihan kamag-anak, kakilala, at kaibigan sa inyo. Sa ating pong paglilingkod, dapat pantay-pantay. Walang palakasan. Ano ba ibig sabihin ng palakasan? Kilala ka ni Kong, ikaw ang mauna. Correct. Kilala ka ni Kuya Jimmy, ikaw ang mauna. Kung baga, ipapriority mo sila. Lahat tayo ay pare-parehas. Lahat tayo ay taxpayer. Mahirap o mayaman, dapat pantay-pantay. Ano po ang posisyon nyo pagdating sa mainit na issue sa usaping pambansa like extrajudicial killing? Ano po ang magagawa niyo sa Kongreso para kay FPRRD, para sa mga tao na naghihiling na let him bring him home? At itong mainit na issue pagdating sa ghost flood control, ano po ang mga aksyon na pwede niyong gawin pag kayo po ay nahalal na congressman po? Extrajudicial killing. Hindi naman natin masasabi agad na extrajudicial killing Correct. kapag lumabag sa batas. Correct. Di po ba? Ang extrajudicial killing ay malabis na pagpatay ng mahihirap o mga tao na hindi nabigyan ng hustisya. Para sa akin, tingin ko naman, nandito yung mga DDS, no? Hindi lang DDS, kundi buong sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin dapat binigyang ganun agad ang ating former president. Dahil siya ay Pilipino. Correct. Masakit ito para sa atin! Bilang mamamayang Pilipino, may sarili tayong batas. May Supreme Court tayo. May Constitution tayo. Bakit natin hinayaan na mawala? At mawala at umalis. Wala ba tayong bayan? Wala tayong pagkakaisa. Dapat sana tinignan natin muna ang kalagayan ng ating dating Pangulo. Matanda na siya. At doon sa kanyang katandaan, dapat nga lamang siya bigyan ng parangal. Dahil sa serbisyong kanyang ginawa. Sa serbisyong kanyang ginawa, inialay niya ang kanyang buhay sa tindi ng mga issue, extrajudicial killing. Paano magiging liable ang si Presidente sa isang extrajudicial killing? Hindi naman siya ang pumatay doon. Tama. Tama. Pinatupad lang ang batas. Dahil ang batas ay para sa lahat. Ang batas, ang pinakamataas na panuntunan ng mga mamamayang Pilipino. Walang tataas sa batas. Ang nakakasakit doon ang loob at nakakapanghina natin. Dahil gusto niya na sugpuin ang kriminalidad, ang corruption, ang laban tungkol sa droga. Ngayon, nandun siya sa ibang lugar at nagdudusa. At tayo na rin mismo
ang nagpataw ng walang hustisya at nagpataw. At tayo na rin ang naging judge sa ating dating Pangulo, isa yung kamalian na ginawa natin ng mga Pilipino. Pasensya na po. Pero totoo, alam ko na maraming nakikinig ngayong mga Pilipino dahil itong press ko na ito ay hindi lang antipolo. Pasensya na. May konstitusyon tayo. May saligang batas tayo. Bakit tayo magpapaalipin sa mga banyaga? Bakit tayo magpapalipin sa mga banyaga? May sarili tayong konstitusyon. Ipaglaban natin ang konstitusyon natin. Mabuhay ka po! Mabuhay! Galit po ako eh. Galit ako sa ginawa. Mali. Hindi yung naging tama. Proseso dapat. May proseso. Dahil naging pangulo natin sila. Kahit tayo, naglingkod tayo ng mahabang panahon. Bago ang kasasadlakan mo, dadaling ka sa ibang bansa para doon ka ikulong, doon ka litisin. Anong klaseng Pilipino? Anong klaseng Pilipinas meron tayo? Dapat manalo ka kong. Kasi kung kaya mong sabihin kung yung totoong pangyayari. Pero yung nakaupo ngayon ng mga buhaya na sa Kongreso, hindi nila kayang sabihin yun. Correct! Hindi nila kayang sabihin. Yun ang pinagtataka ko sa kanila. Kaya sana kung mananalo ka para lahat mga Pilipino, lahat na. Wala nang maiwan, lahat. Suportahan ka. Mabuhay si Kong! Mabuhay! Ano po ang reaction nyo pagdating po dito sa usapin na ito? May due process po ang batas. At hindi naman po ibig sabihin, puro na lamang tayo akusasyon. Kailangan ang batas ang manatili. Pero dahil nga minsan ang batas ginagawang butas. Bendalo. So minsan, mga kababayan ko, hindi lamang Antipoloyos, kung buong Pilipino, manatili tayo na sumusunod sa batas. Alam natin ang batas. Dahil ba sa politika, kailangan lamang na tayo maging sunod-sunuran doon sa mga ibang nais lamang na sila mamahala. Hindi ganon. Hindi ganon. Kailangan may due process. Whether butante o hindi butante yan sa Antipolo, dapat paglingkuran servisyo. Yan! Yan, si Kong Red Diaga. Ang flood control project po, na issue daw, na issue ngayon, na medyo mainit sa buong Pilipinas, sa lungsod ng Antipolo, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hindi natin sigurado. Kaya sabi ko daw, kailangan po ito ay, tayo po ay mahalal sa Kongreso, dapat pong alamin natin ito. Malaman natin ang dahilan kung ito ba ay totoo o hindi. Pangalawa, ang concern natin dito ay bilang mga taxpayer. Dapat alamin natin na kung talagang nagkaroon ng ganitong proyekto o walang proyekto. Walang baha sa Antipolo. Correct. At ako ay nag-iisip, kahit ako rin ay nabigla, na merong ganyang balita na ako ay nadinig, na tayo ay nadinig, na meron daw flood control project sa Antipolo. Marami pong baradong mga drainage dito. Dahil hindi niya agad nalinis, dahil syempre pagdating ng kalamidad, ng baha, eh hindi po na i-advance agad na malinis. Pero ngayon ay sinisikap na yata dahan-dahan na lunasan, linisin yung mga estero, yung mga kanal. Kaya napakalaking, this is a wake-up call for us. Ano? Bakit natin sasayangin ang pondo ng bayan sa mga walang kakwentang-kwentang proyekto na hindi nakikita at napapakinabangan? Panahon na rin para bilang mga Pilipino, bilang Antipoloyos, na tayo ay magbantay. Tayo ay taxpayer. Ang dapat ang pondo ng bayan, saan napupunta ang proyekto? Saan dinadala ang pondo? Anong gastos ang ginawa dyan? Dapat po yan bukas sa mga mata ng publiko sa mga kababayan natin. Yan po ay dapat. Hindi natin itatago yan. Walang dapat itago sa panunungkulan. Dahil kami po ay tapalarin bilang maging congressman ng 2nd District ng Antipolo. Wala ako dapat itago. I will offer myself as your representative
as your bosses sa Kongreso, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Bukas, ang ating pamahalaan, ang ating opisina, 24 hours. Kung wala po kayo nakikita 24 hours na House of Representative member o yung distrito, sa ating pong pamamahala, 24 hours na po. Yan. Bakit? Eh kung kailan madaling araw, mayroong problema. Diba? Lalong may problema pagkagabi. Yun, walang matakbuhan. Kaya bukas po yan, 24 hours. At magiging transparent po tayo sa ating pamumuno, sa pondo, kung saan napunta ang proyekto. Magiging bukas sa mata ng publiko. So kung ibig sabihin, magtatag kayo ng action center. Opo, yan po ang una nating gagawin. Magkaroon ng action center 24/7. 24/7 ang ikalawang distrito ng Kongreso. Mabuhay ka kong. Mabuhay. Mabuhay. So ano po yung katangian na meron po tayo na wala po sa ating katunggali? Ayan. Katangian ni Red Llaga, walang itinatago. Action. Walang dungis. Bukas si Red Llaga sa lahat ng mamamayan ng Antipolo. Press the press po. Sariwang-sariwa si Red Llaga. Dahil po sa ating katangian, una-una, I believe in God. That the source of our life and our souls. Naniniwala po ako sa makapangyarihan Diyos na buhay. Na siya talaga namang naghahari at nagmamayari sa atin. Tayo ay mga katiwala lamang. Mawawala tayo sa mundong ito. Pero ang Diyos, pag minahal natin, hindi tayo napupunta sa masama. Pangalawa, ako po ay galing sa mahirap. At nakita ko ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan na naghihirap. Kulang sa serbisyo, kulang sa kalinga, kulang sa malasakit. Parehas din ako na mamamayan na naghahanap at naghahanap dito. Ang pinagkaiba ko lang, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko hanggat hindi natin nakakamtan ang serbisyo na para sa ikalawang distrito ng Antipolo. Congressman Red Llaga, ang Antipolo po ay isa po sa maraming taga-suporta po ni Pangulong PRRD. Ano po ang inyong panawagan para po sa mga supporters ni PRRD dito sa Antipolo, lalong-lalo na sa second district ng Antipolo po? Sa ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo at sa mga supporter ng ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, hinihiling ko po ang inyong tulong kay Kuya Red Llaga sa Kongreso. Dahil kabahagi po si Kuya Red Llaga para isulong ang tunay na pagbabago sa lungsod ng Antipolo. Kagaya niyo rin ako na sabik na sa tunay na pagbabago. Real change, transformation, transparency, good governance. Alam ko na maraming supporter ang ating dating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa ating lungsod. At hindi lang sa ating lungsod, kundi sa buong Pilipinas, sa buong Rizal. Pagkakataon na natin to, magkaisa tayo, no? Magtulungan tayo, magsuportahan tayo. Tulungan niyo po ako na manalo dito sa laban sa Kongreso. Ayan. At sigurado po na gagawin kong patas, pantay-pantay ang paglilingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo. Mayroon akong additional. As I've said before, you are not alone. And we are with you. Your fight is our fight.
we support you until the last day. And that's election day. Mabuhay ka, Kong. Salamat.